Noong nakarang linggo nga po ay pumasok na itong ika-20 kongreso ng dalawa sa pinakamahalagang institusyon sa ating bansa. Alam natin ito, ang Kongreso at ang Senado or ang lower house at ang upper house. Alam nyo, napakahalaga ng dalawang institusyon na ito sa ating bansa sapagkat hindi lamang sila gumagawa ng mga batas, kundi nag-iimbestiga rin ng mga krimen o mga anomalya na nangyayari sa ating lipunan. Kaya magbago man ang mga miyembro nito, mahalaga na maging matapat sila sa kanilang mandato. Ang iglesia ay isang institusyon na iniwan o itinatag ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, at magbago man ang panahon, magbago man marahil ang mga kabilang o mga miyembro nito, mahalaga na maging matapat siya sa kanyang mandato. At sa pagpapatuloy ng ating serye na ating inumpisahan ng nakaraang linggo, ay muli ko kayong iniimbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo. Tayo nasa Kabanata 1. Ang pinakateksto natin ngayon ay mula talatang 36 hanggang 39. Subalit, basahin natin ang talatang 35. Ebanghelyo ni Marcos 1, talatang 35 hanggang 39. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nang madaling araw habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. Siya'y natagpuan nila at sinabi sa kanya, "Hinahanap ka ng lahat." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito." At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Matapos nga ang marami at masasabi nating matagumpay na gawain ni Jesus, yan ang mula talatang 21 hanggang 38, nanalangin siya. Nakipagniig siya sa kanyang ama. At napakaganda nito, mga kapatid. Maganda na makita natin na hindi tayo magtatagumpay sa ministeryo liban sa tulong na nagmumula sa Panginoon. Marahil hindi masama na marami o nagiging matagumpay ang ating mga gawain. Subalit wag natin kalilimutan na manalangin. Wag natin kalilimutan na humingi ng tulong sa Panginoon. At dito nga, dahil lumayo ang Panginoon sa marami, lumayo siya sa mga tao, hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. Alam nyo, yung uri ng paghahanap na ginawa dito ni Simon at ng kanyang mga kasama na the 3 others ay hindi basta-basta. Hindi basta-basta paghahanap, kundi matinding paghahanap. Ibig sabihin, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikita ang Panginoon. At ganito nga ang nangyari kasi pumunta nga siya sa isang isolated place, ay talagang marahil liblib, wala sa kabihasnan, ay matindi naging paghahanap. Itong 4 kasalukuyan mga alagad, ay ganito nga ang nangyari, nasumpungan nila ang Panginoong Hesus, at ang sinabi sa pamamagitan ni Simon ay hinahanap ka ng lahat. Yan ang sinabi niya. Kaya matindi yung paghahanap nila, ay hinahanap siya ng lahat. Pero marahil ang nakakagulat sa sagot dito ni Jesus ay, pumunta tayo sa iba pang karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. So dyan mapapansin nyo na maging si Simon o iba pang mga alagad ay hindi naunawaan kung ano ang pinakalayunin o pinakadahilan ng pagparito ni Jesus. Marahil sila man ay inisip na ang pinakalayunin o dahilan
lamang ng pagparito ni Jesus ay ang magpagaling. Ipinakita dito na ang pinakadahilan, hindi iyon ang pinakalayunin lamang ng pagparito ni Jesus. Sa halip ipinakita dito na ang pinakadahilan ng kanyang pagparito ay ang mangaral ng Ebanghelyo, ang mangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi kasama ang pisikal o ang magpagaling sa ministeryo ni Jesus. Hindi. Bagaman marahil hindi ito ang una o hindi ito ang pangunahin, pero bahagi ito. At mahalaga na ganito natin makita. Mahalaga na ganito natin tingnan ang ministeryo. At kaugnay dyan, ito ang aking mensahe. Ang ministeryo ay hindi para sa pagpapagaling unang-una, kundi para sa pangangaral. Ang ministeryo ay hindi para sa pagpapagaling unang-una, kundi para sa pangangaral. Alam nyo, mayroong nag-iisip na ang ministeryo ay para lamang sa pisikal, na pangangailangan ng tao. Hindi. Mali ang ganyang kaisipan sa ministeryo. Pero mali din na isipin natin na ang ministeryo ay para lamang sa kaluluwa ng tao. Hindi rin. Mali din ang ganyang kaisipan. Hindi iyan ang balanse ng ministeryo. Kaya dito ay nais kong tingnan natin ang dalawang bagay na may kinalaman sa ministeryo at masasabi natin na ang dalawang bagay na ito ay siyang balanse ng ministeryo. So dalawang bagay. Una, sa ministeryo, bahagi ang pisikal. Sa ministeryo, bahagi ang pisikal. At pangalawang bagay, higit sa lahat, sa ministeryo, higit ang kaluluwa. Sa ministeryo, higit ang kaluluwa. So, unang bagay, masasabi nating isang bahagi o balanse ng ministeryo. Sa ministeryo, bahagi ang pisikal. Bagaman nga ipinakita dito kung ano ang pinakadahilan ng pagparito ni Jesus, walang duda yon. Ang Panginoong Jesus man ang nagsabi noon at iyon ay ang mangaral, pero hindi ibig sabihin noon na walang puwang ang pisikal na pangangailangan ng tao. Hindi ganyan ang makakita natin sa mismong ministeryo ni Jesus. Yan ang nakita natin sa mga nakaraang mga talata at yan din ang nakita natin sa mismong ating teksto sa huling bahagi ng talatang 39. Bagaman nangaral si Jesus sa palibot ng Galilea, pero bahagi doon ng kanyang pagpapagaling. Ang hina-highlight dyan ay yung pagpapalayas niya ng demonyo. Pero pagpapagaling o pagpapalayas ng demonyo ay lumalarawan lamang sa pisikal na pangangailangan ng tao. So, bahagi sa ministeryo ay ang matugunan ang pisikal na pangangailangan ng tao. Totoo na mayroong nag-iisip na ang ministeryo ay para lamang sa pangangailangan ng tao sa kanyang pisikal. Mali yun. Pero mali din na isang tabi mo ang pisikal na bahagi ng tao. At kung minsan dito sumasalang ang iglesia, may mga iglesia na masyadong natuon sa pangkaluluwang pangangailangan ng tao. Yan yung ating pangalawang punto, pero nalimutan ng isang bahagi nito. Hindi ganyan ang halimbawang iniwan ni Jesus mismo sa kanyang ministeryo. Makakita natin kung paano siya umabot sa mismong pisikal na pangangailangan ng tao. Nagpagaling siya, nagpakain, ilang beses siya nagpakain, may 5,000, may 4,000. Bagaman merong higit na ibig sabihin ang mga himala na ginawa ni Jesus at iyon ay yung pagpapakita ng kanyang pagiging Mesyas, ng kanyang pagiging tagapagligtas. Pero ipinakita dyan, pinakita pa rin maging sa mga paghihimalang yan, ang pagpapahalaga ni Jesus sa pisikal na pangangailangan ng tao. At mga kapatid, ganyan natin makita ang ministeryo. Yan ang dahilan kung bakit bahagi ng ating ministeryo ay yung abutin ng pisikal na pangangailangan ng tao. Kung minsan nagpapakain tayo, kung minsan ay nagbibigay tayo ng pangangailangan ng tao, marahil, yan ang katotohanan kung bakit meron tayong
benevolent ministry. Katunayan, masasabi natin na kung tayo ay nagpapahalaga sa kaluluwa ng tao, iyon ay kung paano natin iniisip ang kanyang pisikal. Hindi ibig sabihin nito na ginagamit natin ang pisikal na pangangailangan ng tao para abutin ang kanyang kaluluwa. Hindi po. At mali ang ganyang kaisipan, mali ang ganyang motibo. Yan ang tinatawag natin na parang pinapakagat mo sa pain yung tao at pagka kumagat na sa pain ay kumbaga sa isda ay hihilahin mo, so huli mo na siya. Mali ang ganyang kaisipan o motibo sa ministeryo. Kung tayo man ay umaabot sa pisikal na pangangailangan ng tao, iyon ay dahil kailangan niya ito. Iyon ay dahil yun ang kalooban ng Diyos. Kaya wag nating isipin na ang kalooban lamang ng Diyos ay para sa pangkaluluwang pangangailangan nito. Para sa pangkaluluwang pangangailangan ng tao, hindi. Yan ang dahilan kung bakit tinuligsa ng Panginoon ang mga eskriba at mga pariseo. Maalala nyo na mga taong ito ay mga legalismo. Ayaw nila na magpagaling ang Panginoong Hesus sa araw ng Sabat. Ayaw nila na pumitas man lamang ng uhay ang kanyang mga alagad para kainin ito dahil gutom sila. Ayaw at sinita ng mga taong ito ang Panginoong Hesus ang iyong mga alagad. Bakit araw ng pamamahinga ay sila'y pumitas ng uhay? Anong sagot ng Panginoong Hesus? Ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Papansin niyo mga kapatid kung gaano yung pagpapahalaga ni Hesus sa pisikal na pangangailangan ng tao. Hindi niya nais na para lamang masunod ang sinasabi ng batas ay kahit hindi mapagaling ang isang may karamdaman. Na sa maraming pagkakataon ay natapat, nataon na doon yung isang may karamdaman ay araw ng Sabat, pinagaling niya. Hindi niya nais na dahil ito yung sinasabi ng batas ni Moises, hindi niya nais na para lamang masunod ang sinasabi ng batas ay kahit magutom ang kanyang mga alagad. Hindi yan ang kalooban ng Diyos at hindi ibig sabihin noon na ang Panginoong Hesus ay masuwayin sa batas. Yan ang dahilan kung bakit kahit araw ng Sabat, araw ng Linggo, ay pwede tayong lumiban sa pagsamba. Yun ay kung kinakailangan. Iyon ay kung tawag ng tungkulin. Ang karaniwan ay yung baka may pagkakataon magdadala ka ng may karamdaman marahil sa ospital. Mahirap naman na sasamba ako ngayon na meron ka palang dapat na tungkulin na gawin. Isang marahil na tao na kailangan ng iyong tulong. Halimbawa, naghihingalo, hindi mo tutulungan dahil kasi araw ng Linggo, sasamba ako. Uunahin ko yun. Mali. Si Jesus ay nagpahalaga sa kaluluwa ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa pisikal nito. Si Jesus man ay nagpahalaga sa kanyang pisikal na pangangailangan. Si Jesus man ay kumain nung siya ay magutom. Bagaman walang tala o record na siya ay nagkasakit, iniisip ko, meron bang tala sa bagong tipan na si Jesus ay nagkasakit? Bagaman wala, pero sigurado ako na kung si Jesus man ay nagkasakit, nagpagaling ito. O baka nagpagamot ito. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay marunong makisimpatya sa atin. Alam niya ang ating pangangailangan, alam niya ang ating mga kahinaan. Lalong higit, alam niya yung mga struggle natin sa sin. Ganyan natin makita kung gaano magpahalaga si Jesus sa
ating pisikal. Sinabi ng kanyang salita na kung yun yung mga ibon ay pinapakain ng Panginoon, ng kanya raw Ama na nasa langit, ano pa tayo? At ako naniniwala na kung ang Panginoon ay nagpapakita ng biyaya, ng common grace sa lahat ng kanyang nilikha, sa mga tao, lalo na sa atin, na kanyang mga anak. Kaya wag nating isipin na ang kalooban lang ng Diyos sa atin ay ang ating kaluluwa. Kanina sa ating inawit, ang pinakatitulo ay ang tanong ay, siya ba ay dumaramay? Does Jesus care? Ang sagot, oo. Siya ay dumaramay at sa unang istansa, kasama doon yung karamdaman. Yung pisikal. At mahalaga na maintindihan natin yung mga kapatid sa ministeryo. Ang aking simpleng hamon ay, bigyan natin ng puwang ang pisikal na pangangailangan ng tao sa ministeryo. Ginamit ko ang salitang puwang dahil kung minsan ay walang puwang, kung minsan walang lugar ang pisikal ng pangangailangan ng tao sa iglesia, sa ministeryo. Ang ibig sabihin ng puwang, kasama ito. At mahalaga yon. Tandaan natin, ang tao ay binubuo ng katawan at espiritu. Katawan at kaluluwa. Yan yung composition of man. At hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. Ngayon, kung hindi mo pwedeng paghiwalayin ang katawan at espiritu sa isang tao, bakit mo aalisin? O bakit hindi mo bibigyan ng puwang ang para sa pisikal ng tao? Katunayan, maging sa itinurong panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kasama doon ang para sa pisikal na pangangailangan ng tao. Ang pagkain, give us this day our daily bread. Bagaman hindi iyan ang pangunahin, Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Grabing pagpapahalaga ni Jesus sa isang bahagi ng ating pagkatao at yun ay ang pisikal. At huwag nating maliitin yon, mga kapatid. Marahil walang duda na isa sa mga hinahangaan nating mga Kristiyano sa kasaysayan ay ang mga Puritans noong 17th century. Pero ang medyo nakakalungkot sa ilan sa kanila, meron sa kanila na hindi nagpahalaga sa kanilang pisikal. Meron sa kanila na hindi nagpahalaga nga sa kanilang kabuhayan. Meron sa kanila mas pinili yung hikahos na buhay. Mali ang kanilang naging theology doon dahil ang sinasabi nila ay parang doon mas nakikita yung kabanalan o pagiging makadiyos. Hindi po. So, bahagi sa ministeryo ay sa ministeryo, bahagi ang pisikal, subalit pangalawang bagay at higit, sa ministeryo higit ang kaluluwa. Ang dahilan nga kung bakit hinanap ni Simon at ng mga kasama nito ang Panginoon ay dahil hinahanap daw ito ng lahat. Marahil gusto ng mga taong ito na manatili ang Panginoong Hesus sa lugar na kanyang kinaroroonan sa kasulukuyan, and that is Capernaum. At marahil kaya hinahanap nila ay gusto pa nilang makakita sila ng marahil marami pang himala. Ganun yung mga posibilidad. Pero mapapansin nyo na tila hindi in-entertain ng Panginoon itong sinabi ng kanyang mga alagad sa pamagitan ni Simon. Sa halip, ang sabi niya ay pumunta daw sila sa ibang mga karatig bayan upang makapangaral din naman siya doon sapagkat dahil dito siya ay naparito. So higit sa pangangailangang pisikal, ang ministeryo ay para sa pag-abot sa kaluluwa ng tao.
Nakita natin kung paano inabot ni Jesus ang pisikal na pangangailangan ng tao. Nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, nagpakain, larawan ng pisikal na pangangailangan ng tao, pero hindi siya natapos doon. Naunawaan ni Jesus na ang pinakadahilan kung bakit siya naparito ay para sa kaluluwa ng tao, para sa kaligtasan ng tao. Alam niyo, ang Capernaum ay isang popular o kilalang lugar. Ito ay isang lungsod. Ibig sabihin, ito ay maraming tao, ito ay malaki. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, pumunta raw sila sa ibang mga karatig bayan upang siya daw ay makapangaral din naman doon. Ang tinutukoy ng mga karatig bayan dyan ay maliliit na lugar. Hindi ito katulad ng Capernaum City. Marahil yung tinutukoy ng Panginoong Hesus na gusto niyang puntahan ay mga maliliit na lugar na o depressed area. Pero nakamamangha sa Panginoong Hesus, ninais niya na maabot ito ng Ebanghelyo. Hindi niya nais na narito siya sa isang malaki o kilalang lungsod ng Capernaum, pero walang pakialam sa kanilang kaluluwa. Ang nais lamang nila ay ang matugunan ang kanilang pisikal na pangangailangan. Ang nais lamang nila kay Jesus ay bilang tagagawa ng himala. At hindi yan ang nais ni Jesus na maunawaan o makita ng mga tao. Na makilala nyo lang ako as miracle worker. Bagaman babalik siya sa lugar na ito, pero makikita natin kung paano ninais ni Jesus na abutin ang ibang tao. At marahil ang mga taong ito ay siyang tatanggap ng Ebanghelyo, marahil ang mga taong ito ay siyang magsisisi sa kanilang kasalanan, at mahalaga na ganito natin unawain ang ministeryo. Ang ultimong mandato ng iglesia ay ang ipangaral ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang ipangaral ang patungkol sa kaharian ng Diyos. At sa umpisa pa lamang, sa pinaka-introduction ng kanyang ministry, yan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Mula Jordan, bumalik siya ng Galilea at nangaral patungkol sa Ebanghelyo ng Diyos at sinabi niya na malapit na ang kaharian ng Diyos, manampalataya raw sila o magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Chapter 1, verse 14 to 15. At naunawa ng Panginoong Hesus na sa umpisa pa lamang ito ang kanyang misyon. Bagaman tumutugon tayo sa pisikal na pangangailangan ng tao, pero pangalawa na lamang yan. Merong mga iglesia o mga mangangaral na ang sentro o focus ng kanilang ministeryo ay para sa pisikal ng tao, pisikal na pangangailangan ng tao. Mga kapatid, maling-mali yan. Marahil mas attractive ang ganitong klase ng pangangaral. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya gusto kong tawagin ang pansin ng aming mga kasama ngayong hapon. Sa inyo na nasa bulwagang ito, kung meron man kaming kasama ngayon na marahil nasa inyong mga tahanan, gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayo narito o hindi kayo sumasamba para sa inyong pisikal na pangangailangan. Narito kayo para sa inyong kaluluwa. At huwag niyong naisin na matugunan lamang ang inyong pisikal o pansamantalang pangangailangan. Ang kailangan niyo ay salita ng Diyos para sa inyong kaluluwa. At kung paanong ninais na Jesus na maabot ang iba pang mga lugar o mga tao sa palibot ng Galilea, ganito rin ang nais namin sa inyo. Nais namin na maabot kayo ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Merong mga tao na masyadong nakatuon sa kung ano yung kailangan ng kanyang katawan, ano ang kanyang pangangailangan marahil sa pansamantala. Maayos na kalusugan, maayos na buhay. Marahil dito umiikot o umiinog ang buhay at isip ng isang tao. Marahil hindi masama na hangarin mo na maging malusog. Marahil hindi naman masama na magkaroon ka ng maayos na buhay
sa mundong ito. Yan ay bahagi ng pagpapala ng Diyos, pero huwag kang matapos dyan. Huwag kang matapos na ganyan lamang yung pagpapala na matatanggap mo sa Diyos. Mark 8:36, "For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?" Mga kapatid, kaibigan, ano ang mas pinipili mo? Katawan o kaluluwa? Pansamantala o pangwalang hanggan? At tayo ng mga mananampalataya, ano yung mas pinapahalagahan natin sa ating buhay? Marahil ito isang pagpapanariwa sa atin o mahalagang pagpapanariwa sa atin. Alam nyo ba na kahit ang araw ng linggo, bagaman isang pagpapala, yung pisikal na kapahingahan, kasama yan. Kaya sa mga parang ayaw nga tumigil sa pagtatrabaho, hindi mo nakikita na dinideprive mo ang iyong sarili. Maging sa pagnanais sa iyo ng Diyos na tumigil sa mga kapagalan mo sa mundo, maglaan ka ng oras sa Panginoon dahil nais din ng Panginoon na magkaroon ka ng kapahingahan sa iyong katawan. Pero higit doon ay ang kapahingahan ng iyong kaluluwa. At sa atin mga kapatid, dapat ito yung higit nating nakikita. Kung marahil tayo ay pumupunta sa bahay-sambahan, higit doon ay dahil sa ating kaluluwa. At dito mali, na para bagang ayaw natin pumunta sa panambahan, marahil gusto natin matulog na lamang at humilata sa marahil sa ating masarap na higaan. Dahil marahil napapagod ka, may katotohanan yon, pero yung ikaw ay sumasamba sa araw ng linggo, iyon ay para sa iyong kaluluwa at mas higit yon. Kaya nga, mali din na parang mas pinahalagahan mo na yung physical mo. Nakapagpahinga ka nga physically, pero paano ang iyong kaluluwa? Itong minsan hindi naunawaan ng mga Kristiyano. Katunayan, hindi nila maunawaan ng isang Reformed Church na bakit maghapon? Iyon na nga lang yung araw ng aking kapahingahan. Mula Monday hanggang Saturday, wala akong ginawa kundi magtrabaho. Tapos araw ng linggo, maghapon pa ako. Meron kang hindi nauunawaan. At sa atin bilang isang iglesia, ano ang mas pinapahalagahan natin sa ministeryo? Ang pisikal ba o ang kaluluwa ng tao? At marahil, pinagpala tayo bilang isang iglesia dahil nakikita natin na hindi ganito ang ating iglesia. Pero maganda rin na napapanariwa tayo sa bagay na ito. Alam niyo, ang isang pamahalaan o isang gobyerno, isa sa mga prioridad niyan ay ang abutin ang sikmura ng tao. Abutin ang pisikal na pangangailangan ng mamamayan nito. Naiintindihan ko ang isang gobyerno, pero hindi ganyan sa iglesia. Hindi ganyan sa ministeryo. Ang hamon ko ay, higit sa pisikal na pangangailangan ng tao, abutin mo ang pangkaluluwang pangangailangan nito. Kung si Jesus marahil ay natapos na o okay na sa pagpapagaling, hindi na siya aalis ng Capernaum. O hindi na siya umalis ng Capernaum, lalo pat popular na siya dito. Hinahanap na siya ng lahat. Hindi ba okay yun sa isang ministry? Kaya nga ang ministry hindi popularity. Meron kanyang mga ministeryo, mahalaga sikat-sikat sila. Hinahanap ng lahat. Hindi natapos yan si Jesus. Umalis siya. Mga kapatid, makikita natin ang pagpapahalaga ni Jesus sa kaluluwa ng tao kaysa katawan o pisikal nito. At ito ang pinakamahalaga sa tao.
Siguro kung ang tao ay walang kaluluwa na mapapahamak, magpakain na lamang tayo. Siguro kung ang tao walang kaluluwa na mapapahamak, busugin na lamang natin ang mga tao. Pero hindi. Hahayaan ba natin na busog ang tao pero mapapahamak ang kanyang kaluluwa? At minsan pa itong apela ko sa inyo na wala pang kaligtasan. Sa inyo na hindi pa nagsisisi sa kanilang kasalanan, ano mas pinipili nyo? Muli maalala nyo si Iso. Si Iso ay pinagpalit ang kanyang kaluluwa dahil lamang sa marahil masarap na sabaw, masarap na pagkain. Hindi niya inisip ang konsekwensya noon, hindi niya inisip ang kanyang kaluluwa. At maraming tao hindi iniisip ang kaluluwa dahil sa pansamantalang kasiyahan, sa kasalanan o sa anumang bagay na marahil masarap sa kanya sa pansamantala o sa mundong ito. Mga kapatid, bagaman marahil gutom tayo ngayon, o ito ay panawagan pa rin sa inyo na wala pang kaligtasan. Marahil gutom ka ngayon pero ligtas ang iyong kaluluwa. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang sermon sa bundok, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mateo 5, talatang 6. At bago pa yon, Mateo 4, talatang 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At kung minsan nga itong nakakalungkot sa ibang pangangaral, masyadong natuon ang kanilang pangangaral sa pansamantalang pangangailangan ng tao. Prosperity gospel, health and wealth gospel. Hindi ganyan ang ebanghelyo at hindi ganyan ang ating mandato. Ang tunay na ebanghelyo ay kung paano umaabot sa kaluluwa ng tao at bilang isang iglesia, ito ang ating ipangaral, ito ang ating ipaabot, ipaunawa sa tao. Alam niyo, naisip ko lamang na kung yung isang misyonaryo ay pupunta sa isang lugar o marahil isang mapanganib o delikadong lugar, para lamang sa sikmura ng tao. Parang hindi ko ma-imagine na kaya lamang siya magmimisyon para abutin ang pisikal na pangangailangan ng tao. Kundi ako naniniwala na kaya magmimisyon ang mga taong ito ay para abutin ang kaluluwa ng isang tao doon. At ganyan natin makita ang ating ministeryo. Ganyan natin makita ang ating ministeryo sa iglesia at sa himno na ating aawitin bilang tugon. Sinabi sa ikalawang bahagi ng saknong 5, sabi dito, balutin mo ako, Hesukristo, buong puso ko ay sa iyo, ang ebanghelyo na salita mo, itatanghal sa buong mundo. Awitin natin bilang tugon, dakilang Diyos, ako'y kausapin. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakilan naming Diyos, aming mapagbiyayang Ama, nagpapasalamat muli kami sa iyong mga salita na aming natunghayan ngayong hapon. Salamat sa iyong kabutihan sa amin bilang isang iglesia. Salamat at meron kami salita niyo na patuloy na nagpapanariwa ng iyong kalooban sa amin. Nakita namin, Panginoon, na ikaw ay nagpapahalaga sa pisikal na pangangailangan ng tao at kami ay tulungan niyo bilang isang iglesia na huwag masyadong matuon ang aming mga gawain para lamang sa pangkaluluwang pangangailangan nito. Nakita namin ang kahigtan nito, ngunit huwag naming maliitin ang para sa
pansamantala na pangangailangan ng tao. Nakita namin kung gaano kayo nahabag sa mga taong may karamdaman noon, nagpakain sa mga taong nagugutom, at tulungan nyo kami bilang iyong iglesia na makita ang kahabagan sa aming mga puso, sa mga taong marahil ay nangangailangan ng aming pagkalinga, at kami lalo higit bilang isang iglesia na iyong itinatag dito sa lupa ay makita ang ganitong patutuo sa amin, na kung paano ang aming Panginoong Hesukristo ay nahabag sa mga taong nangangailangan, ay ganun kami mahabag, Panginoon. Ngunit salamat lalo higit sa paalala na ang higit na kailangan ng tao ay ang para sa kanyang kaluluwa, at nakita namin na ito yung pinakadahilan kung bakit ka naparito, para abutin ang kaluluwa ng isang tao. At tulungan nyo kami, Panginoon, na tunay na makita ang kahabag-habag na kalalagayan ng isang tao na wala sa iyo. Mga taong walang kaligtasan, mga taong hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan. Panginoon, naway mahabag ka sa kanila at huwag nilang tapusin ang kanilang mga buhay sa mga bagay lamang na pansamantala. Mga bagay marahil na nagbibigay ng kasiyahan sa kanila, marahil kabusugan, marahil maayos na buhay sa mundo. Panginoon, nawa hindi sila masapatan doon. Bagkus lalo higit ay hangarin nila ang pagpapala para sa kanilang mga kaluluwa. At itong aming panalangin sa mga kasama namin ngayon. Marahil may mga kasama kami online. Kausapin niyo sila, Panginoon. At kami bilang isang iglesia ay tulungan niyo na tunay na magpahalaga para sa kaluluwa ng isang tao. Tulungan niyo kami na sa aming mga pangangaral ay tunay na abutin ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Salamat sa mga oras na to, O Diyos. Salamat sa mga oras na ginugol namin sa araw na ito. Naway kaway aming napuri, kami ay tunay na napagpala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.